Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangalawa ko na approve repair. Ang job number nito mga kabay 441 letter B. So ang papalitan natin mga kabay, spindle, switch, tsaka yung kanyang brush holder. Ito po yung kanyang brush holder mga kabay. Meron na po siyang kasamang carbon. Tapos yung kanyang o-ring. Ito po yung o-ring. Tapos ito naman yung spindle. So unahin natin pagkabit yung kanyang switch tsaka yung brush holder. So buksan natin ito. Ayan, natanggal ko na yung screw mga kabay. Medyo matigas lang. Ayan. So unahin natin sa switch. Sa mga hindi pa kabisado mga kabay kung paano ikabit yung switch, isa-isahin nyo lang pagkalas para hindi kayo malito. Ayan. Isa-isa lang yung pagkalas nyo. Pero dun sa mga marunong na, alam na nila yan mga kabay, kahit magkabaliktad pa yun, alam na nila. So ito yung switch niya mga kabay. Ayan. Gamit lang kayo ng pangsundot nito para hindi kayo mahirapan, matulis. Ayan. Silapit natin. So ito yung luma na switch mga kabay. Ayan. Itong dalawa, yun yung papunta sa field coil. Ayan. Tapos yung dalawang wire naman, yung blue tsaka brown, yun yung supply ng kuryente. Kapasitor, dito nakakabit sa gilid. Ayan. Ayan po. So dito mo ikabit yung galing sa field coil na isa, tapos yung sa field coil naman na isa dito. Ayan, ito lang naman yun. Yung sa capacitor, yung kung ano yung matira dyan na butas, doon isusuksok yung capacitor. Ayan. So unahin natin yung blue. Ayan, ito yung papunta sa field coil. Ayan, susundutin ko lang siya. Ayan, mabubunot mo na siya. Tapos pag pinasok nyo, didiin nyo lang siya mga kabay. Ayan, dito po. Ayan, may nakausli. Ayan. So ayan, ayos na. Tapos yung pangalawa, dito po yan. Ayan. Susundutin mo rin yan mga kabay. Ayan. Yung kulay pula. Ayan. Dito naman po yan mga kabay. Ayan. Diyan. Yan. Nakarekta po yan mga kabay. Yan yung nakakabit dito sa kanyang supply ng kuryente. So kalasin lang natin. Nakaalin po yung screw dito. Yan. Bago nyo makalas. Ayaw. Dumudulas lang. So yan mga kabay. Dito po yung supply ng kuryente. Ayan, oh. Magkakadikit po yan yung kulay pula. Tapos hihigpitan lang natin. Ayan, nahigpitan ko na siya mga kabay. Tapos yung isa naman dito sa katabi ng blue. Tapos higpitan ko lang. So yan po yung forma ng wiring ng switch. Ito yung papunta sa field coil. Ito naman yung supply mo na dalawa. Ayan. Tapos yung natirang dalawa dyan, eto, dyan yung isusuksok yung capacitor. Ayan yung capacitor. Ayan. So ito yung capacitor mga kabay, kakalasin ko lang. Ayan, papakita ko lang sa inyo kung saan nakalagay. Ayan. Gamit pa rin kayo ng pangsundo para makalas nyo po. Ayan. Kung wala naman kayong ganito mga kabay, kahit
paper clip pwede rin. Dito lang yan mga kabayan, nakalagay. Tutusok mo lang dyan, katabi ng green. Ay, blue pala, hindi pala green. Dito. Yan. So, yan na po yung capacitor. Yan. So, okay na tayo dito sa kanyang switch. Dito naman tayo sa kanyang brush holder. Siyempre, unahin nyo ito. Yan. Tapos, tatanggalin nyo yung pin. Layan natin konti. Yan. Kasi hindi nyo po mabubunot yung brush holder pag di nyo kinalas yung pin. Tapos yung screw, meron yan dito mga kabay, dalawa. Kabilaan po yan. Yan. Tapos angat natin yung spring para po hindi sasabit yung carbon pag kinalas natin. Ayan. So okay na yan. Sikwatin nyo lang dito. Yan. Kabilaan. So ayan, nakalas na mga kabay. Ito yung luma niya na brush holder. So check natin kung alog. Minsan kailangan yung uugain to. Ayan, gamit yung dalawa yung daliri, yung lalaki tsaka yung tuturo. Aalugin nyo yung armature. Kung umaalog, kung gagalaw itong armature, ibig sabihin maluwag yung sleeve niya, kailangan mo magpalit. So ito mga kabay, wala po siyang alog, ibig sabihin good yung sleeve na nakakabit dito. So lagay na natin itong bago. Yan. Oops, hindi pantay mga kabay. Hindi pumasok sa kabila, kailangan pantay. Ayan. So ayos na, diin lang natin maigi. Ayan. Tanggalin natin yung lock ng carbon. Tapos balik natin yung screw. So ayan mga kabay, nahigpitan ko na yung screw. So balik natin yung pin kanina na kinalas natin. Ito yon. So dyan lang po yung nakasuksok. Ayan. Ganyan lang po siya. Tapos diin nyo lang. Ang tigas ah. Hindi pantay mga kabay. Ayan. Kailangan pumasok yung lock. Yan, ayos na. Tapos balik nyo yung rubber. Ayos na yun. Pwede natin ibalik dito sa kanyang housing, handle. So sa mga nagtatanong mga kabay kung saan ako pumapasok, dito lang po ako sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So hanapin nyo lang yung DeWalt na signboard kapag pupunta kayo rito. So dito pala mga kabay, mahirap ang paradahan. Meron pong nag-parking, kaso lang minsan laging puno. Pero dun sa mga nakamotor, pwede naman po yung nakamotor. Pero pag dun sa mga puro wheels, mahirap po talaga ang paradahan dito sa Santa Cruz. Lagi pong puno. Ayan. So iskruhan lang natin to. So ayan mga kabay, ayos na, na-iskruhan ko na yung handle niya. So ayos na yung brush holder tsaka yung switch. Ang kakabit naman natin pangalawa yung kanyang spindle. Ito po yung spindle niya mga kabay, may kasama na po siyang cooler. Ayan. Kaya po siya buo spindle dahil meron po siyang
o-ring sa loob na mahirap kalasin. Kaya po ang ginawa, buo na lang po na spindle. Pero kung tsatsagain mo talaga mga kabay, kung wala kayong mabilan na spindle, kakalasin nyo pa yan isa-isa. So meron po yung lock na sa loob, sinisikwat, pero dito hindi ko na ginagawa yon dahil matrabaho, matagal. Ayan. Pero na lang, kung wala kayong makuha na spindle, pwede nyo palitan yung o-ring na nasa loob. Tsaka ang problema yung striker niyan, meron yung striker sa loob na maliit. Pag yun naman napudpod, wala din talagang maipalit. Kaya mapipilitan kayong bumili ng isang buong spindle. So sa paggalas naman yan mga kabay, ganun pa rin. Tulad nung pinapakita ko. Ayan, unahin nyo muna sikwat yung kanyang cap. Tapos meron po yan dito na, sana ba yung pangsungkit ko? Nawala nawala. Yun, meron po yan ditong ring. Susungkitin nyo po para makalas nyo yung kanyang kula. Sungkit. So yan po yung kanyang ring. Yan po yung pinakalak niya. Ayan. So pwede nyo nang kalasin yung kular. Tapos yung kanyang bulitas, yung pinakalak. Ayan. At washer, spring. Ayan. So pwede na natin tanggalin yung kanyang screw. Ayan. Tapos ito, yung lever or selector, gamit lang kayo ng plies. Pakaliwa po ang ikot. Ayan. Tapos uugain nyo lang. Ayan, tanggal na siya. Tapos gamit kayo ulit ng flat screw para paghiwalayin mo yung front housing tsaka bearing housing. Ayan. Para po hindi na matrabaho. Ayan. So ito lang yung mahuhugot mo. Kasi pag diniretso mo yan, kasama po yung bearing housing, matrabaho na po. Tapos ito yung papalitan natin. Yan, yun yung luma. Tapos yung kanyang striker. Tatanggalin lang natin yung lumang o-ring. Yan. Tapos palit yung bago. Ito po yung bago mga kabay. Parehas ba? Uy. Hindi sila parehas. So ayan o. Maliit. Mali yung naibigay. Kunin ko lang sa baba mga kabay. So ayan mga kabay. Ito na po yung o-ring na parehas. Yan. So ito yung luma. Ito yung bago. Yun yung ikakabit natin dito. Yan. So pwede na nating ilagay yung spindle. Pero bago yan, meron tayong nakalimutang kalasin. Ayun, nakalas na. Ito po, yung pinaka-ring. Ayan. So dito po yan nakalagay sa spindle dito. Huwag nyo itong kalimutan mga kabay, importante ito. Dahil pag wala ito, ang mangyayari nito, malakas yung play. Umuusog-usog ito. Hindi naman siya makakalas, pero umuusog. Tapos iba yung tunog. Diyan po yan. Tapos, balik natin yung striker niya mga kabay. Ayan. Ayan o. Lakas na yung hangin niya. Tapos, itong spindle, lagay natin. So, hindi na kailangan ng grasa. Meron na siyang grasa. Yan. Ayos na. Pwede natin ibalik yung front housing. Kung paano nyo kinalas kanina mga kabay, ganun din po yung pagbalik. Yan. Tapos i-screwhan lang natin. So yan mga kabay, na-screwhan na natin. So balik natin yung kanyang selector or lever. So kung paano nyo kinalas kanina, ganun din po yung pagbalik. Ayan. Meron po kasi yan lock mga kabayan. Kung mapapansin nyo, dalawang lock po yan. At merong isa. So ganun po yan dito sa
front housing. Ayan, kung mapapansin nyo, sa ibabaw isa, sa ilalim naman dalawa yung may may dalawang hugis o ano bang tawag nan, dalawang kanal. Ayan. So, ibig sabihin, itong dalawang kanal, ito, yung dalawang nakausling parang tenga, yung dalawang yan po yung nasa ilalim. Ayan. So, kaya ang kabit niyan pa ganyan. Yan, diin nyo lang, tas ikot pa kanan. Yan, ayos na yan. Tapos, balik natin yung spring. Punasan lang natin. So, ang forma niyan mga kabay, ito. Yung pinakamaliit na bilog, yun po yung pailalim. Yan. Sunod, washer. Yung tinanggal natin kanina. Punasan lang natin dahil may dumi. Yan. Tapos, yung kanyang bulitas. Yung bulitas po, dito yan, nakasuksok sa may butas. Ayan. So, ganun po yung forma niya. Yan. Tapos, kakabit natin yung bagong cooler niya. Yan. Siyempre, ito yung maglalak dito sa cooler para hindi makalas. Kaya kailangan ilagay nyo yung ring. Tutulak nyo lang yan pababa mga kabay gamit kayo ng flat screw. Kung sa pagkalas, kailangan yung sungkitin, ito naman itutulak nyo lang pababa. Tapos ayos na yan, lagay nyo na yung cup. Yan, ayos na. Testing. So nakalagay po yan sa hammer, drill. Ito yung sa hammer mga kabay. Yung arrow nakadiretso, yun po yung nakahammer. Tapos yung chipping naman sa baba. Ikutin nyo pababa. Yan po yung chipping. Light chipping lang yan mga kabay . So umaandar siya, hindi siya naikot. Pero pumapalo po yan kapag may bala. Tapos pag binalik natin yan sa hammer, yan yung umiikot na merong pumapalo. Yan. Tapos drill. Yan yung puro ikot lang. Wala siyang hammer. Kaya po siya tinatawag na 3 mode. Meron siyang drill, may hammer, may chipping. So yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panunood. Ito po yung pinalitan natin, spindle, brush holder at yung kanyang switch at syempre yung kanyang o-ring. So maraming salamat mga kabay sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye bye.